Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programa. At bago pong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating pong minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre mga kababayan din po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo pa mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birada Ko. At syempre sa ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, so marami pong nagtatanong kahapon, bakit daw hindi ko na nilalagay yung aking GCash sa ating programa. Alam nyo na pagdesisyonan ko po kasi mga kababayan mas matatamisin ko pa po na magdildil kami ng asin kesa naman po sa humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan o sa ating mga kaisa na kalaunan ay makakatanggap ka lang naman ng mga sumbat, no? So hindi ko naman nilalahat, may ilan namang mga kababayan natin na kaisa natin, kasama natin na okay naman yung kanilang okay naman yung kanilang mga ugali. Yung iba, hindi mo lang mabati ng isang beses sa ating programa, sumasama ng loob, no? Hindi naman po tayo prepekto para lahat ng araw, sa lahat ng oras, mabati natin sila. Hindi lang natin mabati ng isang beses, susumbatan ka na, magagalit na. So, ganun pa man, pinaunawa ko na lang sa aking mga anak na may awa din ng Diyos. Sa totoo lang, ilang araw na need ko talaga ng tulong, need ko ng pero tiniis namin yun. Sa katunayan, kahapon nga, may okasyon po dito sa amin, tiniis namin na walang handa, no? At hindi po tayo, okay lang, importante maganda ang sitwasyon. So, kasi ayoko na nakakarinig na ng so di bali na lang. So kung mayroong magbibigay, pwede naman po mag-PM, no, sa ating messenger, hindi po sa Facebook, sa messenger po natin. Pwede naman po mag-PM, doon lang po sa may mga busilak po talaga ang puso at walang plano na manumbat pagdating ng panahon, no? Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin, ito pong si Maria Catalina Cabral, no? Siya po ay dating secretary ng Department of Public Works and Highway o DPWH na nasasangkot po sa iskandalo ng mga proyekto ng flood control scam, kung saan po mga minamahal kong mga kababayan, sinasabing may kinalaman po siya sa mga anomalya tulad po ng pagpasok o pagpapapasok ng mga proyekto sa pagpasok ng mga proyekto sa budget at pagpapadala ng mga kickback sa mga politiko po na may kaugnayan po sa kanya, mga minamahal kong mga kababayan. Tulad na lamang po nito pong tawag nito ni dating yung dating official po ng DPWH na si, hindi po ako nagkakamali, si Manuel Bunuan, no? So kung tama po kung mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Bunuan ay kung saan ay dati pong kalihim po ng DPWH na inakusahan po ni dating Undersecretary Robert Bernardo, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan ay kasangkot sa multibilyong kickback chain, kasama po si Cabral, no? Ayon po sa balita na ating pong nakalap, si Cabral ay lumalapit daw di umano sa mga mambabatas para mag-alok ng mga kickback sa ilalim po ng pamamahala ni Bunuan. So yun po ang mga naging usapin bago po namatay itong si Cabral. So eto pong si Bunuan, sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, isa po to sa nagdiriwang ngayon sa pagkamatay po nito pong ni Cabral, no? Dahil hindi na masasabing ni Cabral kung ano yung mga katiwalian po na ginawa nito ni Bunuan, no?
Kaya sa totoo lang, kung nagluluksa po ang pamilya ni Cabral ngayon sa kanya, nagdiriwang naman po ngayon ito pong si Bunuan. Dahil tiyak na po si Bunuan na hindi na siya mapapanagot. Sa katunayan lang, sa paniguro pa lang ni Bunuan Hindi ba nga sabi niya babalik siya December 17? Hanggang ngayon wala pa po. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, ang estilo po ng mga congressman o mga may kapangyarihan po sa ating bansa, mag-a-abroad po yan pag alam nilang sila po ay nasasangkot na o nabubunyag na yung kanilang mga katiwalian. Pupunta ng ibang bansa yan para maniguro na hindi po sila mahuhuli kung sakaling matuklasan yung mga katotohanan tungkol sa kanilang mga katiwalian. Kaya tingnan nyo, kaya nga hindi tayo pwede magtiwala sa mga nasa gobyerno Bakit? Tingnan nyo naman, di ba? Magpapa-check up lang daw, biglang nagkasakit yung asawa niya, ginawang dahilan yung asawa niya. At ang sabi, 17, babalik din. Siyempre, tiwala naman yung gobyerno. Pero marami pong agam-aga, marami pong mga tanong, marami mga ang ating mga kababayan na posibleng sinadya na patapalayasin ito pong si Bunuan ng ating gobyerno. Bakit? Alam naman po natin sino ba nag-appoint dito kay Bunuan. Sino nag-appoint kay Bunuan, mga minamahal ko mga kababayan? Diba? Kaya hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na mag-isip. Diba? Si Saldico, bakit hindi mahuli-huli? Kanino ba dikit yan? Kanino bang best friend yan? Diba kay Martin Romualdez, na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na magduda sila sa ating gobyerno. Halos lahat ng mga dikit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon, lahat, ligtas Pansin nyo ba? Pansin nyo ba, mga minamahal ko mga kababayan? Hindi siya Gusto ko lang maging tapat dito. Magagalit na naman yung ating mga subscriber ngayon. Kasi nagiging totoo tayo. Diba? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Di baling magdildil ako ng asin. Basta't sasabihin ko dito kung ano ang katotohanan at base sa mga nakikita ko. Tingnan nyo. Happy ngayon itong si Bunuan. At tiyak ko, mag-iinom ito kasama ng asawa niya at magdiriwang sila. Yes, darling. Ligtas na tayo. Sold na. Hindi na ako mapapanagot ng gobyerno. Ligtas na ako kasi patay na si Cabral na maaring magsabi o magsalita laban sa akin. Ito pa. Sino pa yung nagdiriwang ngayon na politiko? Alam nyo, sa pagkamatay po ngayon, tulad po ng sinasabi ko ni Cabral, kung marami ang kumbaga tawag dito, kung marami po ngayon ang nagdadalamhati dito kay Cabral, isa na dyan ang pamilya niya, mas marami pong mga politiko ngayon ang nagdiriwang. Mas marami. Dahil tiyak na hindi na mababawi ng gobyerno. Para sa kanila to natitiyak na nila dahil sa pagkamatay ni Cabral na hindi na mababawi ng gobyerno yung mga ari-arian, yung mga pera na nasa kanila na mula sa taong bayan. Isa na po dyan, ito pong ngayong tokmol at siraulo, gago, demonyo na si Mark Villar, na kaya naging senador dahil nakalikom ng bilyon-bilyon para gamitin sa kanyang kandidatura, na kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, nitong katatapos lamang na eleksyon 2025, gumastos po itong tokmol na ito ng mahigit sa 2 o 3 bilyon para lang masiguro na kahit mukhang tae, mukhang siraulo, mukhang sanggano, etong si Mark Villar na dating walang kwentang pinuno ng DPWH ay nanalo. No? Kung titignan po ninyo mga kababayan, siya rin po ay dating kalihim ng DPWH na inakusahan po ni Bernardo. Kung maalala ninyo,
na ang mga gawi ng pagpasok ng budget ay nagsimula sa kanyang panahon at nagpatuloy sa ilalim ni Bunuan na pinamamahalaan po ni Cabral. So, ibig sabihin, dalawa silang pinaglingkuran ni Cabral sa mga maling gawain. Dalawa silang may alam tungkol sa mga katiwalian, tungkol sa mga kickbacks na nakukuha ng mga congressman, mga senador, sa pamamagitan po ni Cabral. At hindi lang po yun, mga minamahal ko mga kababayan, hindi lang po yung mga taong ito ang may kaugnayan po kay Cabral na kung saan kasabwat nila sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Isa na po yan, number 1. Tulad ng sinasabi ko, ito po si Saldico, na kung saan siya po ay dating kongrista ng Ako Bicol Party List. Na kasalukuyan pong hinahanap ng ating mga otoridad ngayon matapos ideklara ng Sandigan Bayan na siya ay fugitive from justice. Siya at ang 16 pang iba ay nahaharap sa mga kaso pong malversation at graft. Kaugnay po ng 289 million pesos na substandard na road dike project sa Oriental Mindoro, na sinasabi pong ang mga pondo mula sa mga anomalya ay inililipat sa kanya at siya rin ay nauugnay sa mga proyektong na pinamamahalaan po nito ni Cabral, no, na ngayon po ay nasa loob na ng, alam niyo na, di ba? Hindi lang po yun, mga minamahal ko mga kababayan. Base po sa aking pag-aanalisa ngayon, isa din po sa maaaring natutuwa ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, hindi lang po itong si Bunuan, hindi lang si Mark Villar, hindi lang itong si Saldico. Kasi kung si Saldico po kasi, pag buhay pa si Cabral, nako, mas grabe pa siguro yung matutuklasan natin, mga minamahal ko mga kababayan. Isa na dyan, itong si Martin Romualdez, na kung saan siya po ay dating speaker ng kapulungan ng mga kinatawan na inakusahan po na isang saksi inakusahan ng isang saksi na siya ay tumatanggap ng mga kickback mula po sa mga proyekto ng infrastruktura na hinahatid mula po kay Ko, na sinasabing ang mga malalaking halaga ng pera ay dinadala sa kanyang tahanan sa Taguig. Ngunit syempre, tulad po ng ating inaasahan mga kababayan, tinanggi po ni Romualdez ang mga akusasyon na ito. Wala naman po sigurong siraulong, wala naman po sigurong magnanakaw, wala naman po sigurong congressman na aamin. Tama po ba mga kababayan? Wala naman po sigurong aamin. Diba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, sigurado po ako, baka nagpapalitsyon na ngayon itong si Romualdez dahil tiyak na wala nang malalaman ang gobyerno, no, sa mga alam nito pong Cabral. Hindi lang po yun. Hindi lang si Ko, hindi lang si Mark Villar, hindi lang si Bunuan, hindi lang si Ko ang nagdiriwang ngayon. Tiyak ko, isa rin sa nagdiriwang ngayon ay ito pong si Stella Quiambo. Siya na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, siya po ay dating kongrista ng Marikina at dating chairperson ng House Committee on Appropriations na inakusahan din ni dating Justice Secretary Silvestre Bello III na isa siya sa mga utak ng mga iskandalo kasama si Romualdez na sinasabing siya ay bahagi ng small committee kung saan po mga minamahal kong mga kababayan nangyari ang mga pagpasok sa budget ng 2025 at may mga proyekto sa kanyang distrito na iniugnay kay Ko. Nga kung saan natuklasan po na hindi naman po totoong nagawa. O sa madaling salita ay masasabi nating ghost project. Na kung saan may kalimbita o may kinalaman pa rin po dito, eto pong si Cabral, mga minamahal kong mga kababayan. At hindi lang yun, at marami pang iba dahil base po sa naalala ko mga minamahal kong mga kababayan, sa mga naging testimonya po ni Curly Discaya,
Ha? Sa mga sumusubaybay po sa mga pag-iimbestiga tungkol po sa mag-asawang ito, kay Sara Diskaya, naging Colonel Diskaya, kung maalala ninyo, binanggit niya ang mga pangalan ng iba pang mga mambabatas na umano'y humihiling ng bayad pagkatapos manalo ng mga kontrata sa gobyerno. Kabilang na po, kung maalala ninyo, sina Representative Ramon Romulo ng Pasig City. Tama ba? Pasig, yes, tama. At si Representative Jojo ang Uswag Ilonggo Party List, no? At si Representative Patrick Michael Vargas ng Quezon City. At iba pa. So base po sa nakala po nating mga impormasyon, yung sinasabi pong halaga ng mga kickback na nakukuha po ng mga congressman na ito ay binibigay po ng mga Diskaya ay cash sa kanila. So, at base po sa report ilan sa mga ito ay nauugnay sa mga proyekto po na pinamamahalaan din po ni Cabral. So, ibig sabihin, etong si Ramon Romulo, Jojo, Representative Jojo Uswang, hindi pala, Uswag pala ito, Jojo, at itong si Patrick Michael Vargas, ay mayroon pong katiwalian tungkol po sa flood control project na kung saan may kinalaman pa rin po dito, ito pong si Cabral, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi po dahil kay Bernardo at sa pagsisiwalat niya tungkol po dito kay Cabral, hindi po ito si Cabral maiimbestigahan. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, si Cabral po ay parang may kaso pong plunder o plunder case, no? Si Cabral po ay kasama sa isang kaso sa plunder na nauugnay ng mga deregular na proyekto ng flood control sa Bulacan. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Ang mga kasong ito ay dapat na sumailalim sa paunang pagsisiyasat ng office. Dapat etong si Cabral ay, yung kaso ni Cabral ay sasailalim sana sa pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman. Ngunit hindi na po ito hindi pa man po ito nagsisimula mga minamahal ko mga kababayan, nangyari po ang kanyang kamatayan o pagpapakamatay. So base po sa balita, kasama rin sa kasong kinakaharap ni Cabral ay ang ilang opisyal ng DPWH sa lalawigan po ng mga prominenteng umano'y nakinabang sa mga proyektong ito, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, talagang sayang, no? At medyo mabibigatan po ngayon ang ating gobyerno sa pag-iimbestiga, no? So, sabi po dito, inakusahan siya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na siya ang namamahala sa paglalagay ng mga proyekto sa budget insertions at pagtanggap ng mga kickback mula sa mga proyekto ng flood control mula 2023 hanggang 2025. Sinasabing siya ang naglalaan ng budget ceiling para sa mga allocable ng DPWH sa National Expenditure Program o NEP at nag-iimbak ng bahagi nito para sa mga proyekto ng kanyang mga pinipili. Kasama na si dating Kalihim Emmanuel Bunuan. Bukod dito, sinasabi siya ang nakikipag-ugnayan sa mga mambabatas para ipaalam ang kanyang mga alokasyon at humihingi ng mga proyekto na isasama sa budget. Tingnan nyo sabi ko nga sa inyo mga minamahal ko mga kababayan di ba? Malaki ang sayang sa pagkawala ni Cabral. Biro mo, ang dami niyang alam, ang dami niyang koneksyon. Kaya nga dito mga minamahal ko mga kababayan, iminungkahi po ng administrasyon ng ating gobyerno na kasuhan siya ng administratibong kaso, di ba? So, kung di po ako nagkakamali, inirekomenda po siya
para sa mga posibleng administratibong kaso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa pagsuway niya po sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Official and Employees. Ito ay kaugnay ng mga deregular na proyekto ng infrastruktura, kabilang na ang isang proyekto ng flood control sa Bukawi, Bulacan na nagkakahalaga ng 95.4 milyon. Siya ay tinawag din ng ICI para sa isang pagdinig noong September 15, 2025, ngunit hindi siya nakapagpakita, no? So, sa kabila po ng kanyang pagkamatay na nagpawalang bisa po sa kanyang pananagutan kriminal, patuloy pa rin ang pagsisiyasat po ng ating gobyerno at plano nilang maghain ng kaso po, no, ng civil forfeiture para mapanatili ang pag-ari, civil, para mapanatili ang mga ari-arian na nasa pangalan niya. Okay. Yes, dali lang po nawala ako. Kaso. Okay. So, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, kahit po patay na po pala itong si Cabral, dahil nga po siya ay nasasangkot sa katiwalian, plano pa rin pong bawiin ng ating gobyerno kung ano po yung mga kayamanan na mayroon siya na nakuha niya mula po sa katiwalian. Yes, tama po ang narinig ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Pwede pa rin bawiin ng gobyerno ang mga ari-arian ng nitong dating official po ng DPWH na si Undersecretary Catalina Cabral, kahit na po siya ay patay na. Ba't ko po nasabi mga minamahal ko mga kababayan, ayon po kasi sa Republic Act number 1379, an act declaring for future in favor of the state of any property found to have been unlawful acquired by any public officer of employed at Republic Act number 7080 Anti-Plunder Law. So sa madaling salita po mga kababayan, maaaring ipaglaban ng gobyerno ang pagbawi ng mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan po ng katiwalian kahit na ang akusado ay patay na. Ang mga kasong ito po mga minamahal ko mga kababayan ay hindi natatapos sa pagkamatay po ng individual dahil ang layunin ay ibalik sa estado ang mga pondo o ari-arian na ninakaw mula po sa publiko. Kaya ko po nasasabi yun. So bukod pa po rito, kung napanood nyo po ang mga kababayan ko, yung naging pahayag po ni DILG Rimulya, sinabi po ni DILG Secretary John Vic o Victor Rimulya na ipagpapatuloy ang investigasyon at paghahain ng mga kaso para sa pagbawi ng mga ari-arian ni Cabral, pati na rin ang pagsubaybay sa mga ebidensya at transaksyong pinansyal na may kaugnayan po sa iskandalo ng flood control projects. At kung tama po ko mga kababayan, ng Office of the Ombudsman po ay nagbibigay diin din na mapapanatili pa rin ang mga ebidensyang nakuha mula kay Cabral at maaaring gamitin para sa mga kasong maaaring ihain laban po sa kanyang mga ari-arian o sa iba pang sangkot dito. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kahapon nga ako ay kung napanood niyo po kahapon, hindi ba nga, kung di ako nagkakamali, ang asawa niya si Cesar, si Engineer Cesar, dati din palang empleyado ng DPWH. Si Engineer Cesar Cabral, ayaw pumayag na i-autopsy
ito pong si Ginang Cabral. Dahil base po sa aking natanggap na impormasyon, ang dahilan po kasi nito pong ni Mr. Cabral, wala naman po daw silang nakikitang kahina-hinala. Kaya ayon po kay Cesar Cabral, matapos suriin ng mga otoridad at medical personnel, kabilang ang NBI Medical Legal Officer, ang katawan po ng kanyang asawa, walang nakikitang palatandaan po ng krimen o personal din niyang nakita ayon po sa kanya ang mga sugat na pawang gasgas lamang sa kamay at paa na tugma sa aksidenteng pagkahulog. Kayo ba, naniniwala ba kayong aksidente yun? Ako hindi po ako naniniwala ang aksidente yun. Naniniwala pa ako na yun ay sadyang nagpakamatay. O siya'y sadyang nagpakamatay. Para na din, tulad po ng sinabi natin kahapon, para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero ganun pa man po, sa kabila po ng pagharang ni Engineer Cesar Cabral na huwag i-autopsy ang kanyang asawa, gayon pa man, dahil po sa mga hinaing ng ilang mambabatas at ang utos ng DOJ batay po sa circular na nangangailangan ng mandatory autopsy para po sa mga kamatayan na may kahina-hinala o marahas. Sumang-ayon na ang pamilya na i-autopsy ang mga labi po ni Cabral. So yan po ang mga naging kaganapan po kahapon, mga minamahal kong mga kababayan. So sa ating pong mga kababayan, alam nyo, naniniwala ko na dito sa mga nabanggit natin, marami pa po dyan ang talagang natutuwa ngayon. Isa na po dyan, si Joel Villanueva, na alam natin na mayroon pong Cabral. Isa na rin po dyan itong si Jinggoy. Isa na rin po dyan itong si Escudero. Marami po ngayon, sa totoo lang, sa araw na ito, marami po ang nagdiriwang kesa po sa kesa sa sa kamatayan po nito ni Cabral, no? Talaga. So, dahil marami pong naligtas. Kaya para po sa mga magnanakaw, sa mga hudas, sa mga siraulo, mga demonyo, mga salot, o mga trapo sa ating bansa ng mga politiko, para sa kanila ngayon, etong si Cabral ay hero. Dahil nailigtas niya yung karamihang mga politikong kurap o mga sakim sa pera at kapangyarihan. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po rin po mahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.